Sa isang barangay ng Pilar Abra, may isang pamilyang tahimik na lumalaban sa mabibigat na pagsubok ng buhay. Ang babae, unti-unting nabulag dahil sa diabetes. Ang kapatid naman, naputulan ng paa dahil sa parehong sakit. At sa gitna ng lahat ng ito, isang lalaking patuloy na nagtataguyod ng pamilya. Ang kanilang mata, ang kanilang paa, ang kanilang lakas. Ito ang kwento ng pamilya Kabanting. Kwento na nagpapakita ng tunay na katatagan at umaasang may mga pusong handang tumulong. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gising na si Mang Edgar. Sa kanyang mga kamay, nakasalalay ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Siya ang haligi ng tahanan, isang magsasakang hindi sumusuko, kahit ang kapalaran ay tila madalas na taliwas sa kanyang kagustuhan. Anong nagbibigay sa iyo ng lakas araw-araw? Dapat nagariing, luto nak, ipamigat may, pasa nagluto, panak taltalon, tapos na may taguyod ko, nagiti inaldaw-aldaw nga kasapulan, di bakit ko, ang makakita, di bakit ko inspirasyon ko, ano may sakap ko sa pamilya, inaldaw ang trabaho sa taltalon, anong jak bubangon, awang ti pagbiag mi, kaspetarigat ti biag mi. Sa loob ng kanilang tahanan, naroon ang ilaw ng pamilya, ang kanyang asawa, isang bulag na babae. Ngunit nakakakita ng pag-asa sa bawat araw. Nabulag siya dahil sa sakit na diabetes. Ngunit hindi kailanman naglaho ang kanyang paningin sa kabutihan ng Diyos. Paano niyo po nagagawang magpatuloy kahit hindi niyo nakikita ang mundo? Iniisip ko, kahit bulag na ako, pwede naman ako, siguro gumaling pa ako. Sa dami-dami kong problema, andyan yung mga anak kong tutulong sa akin. Talaga nung umpisa, talagang ayaw ko na sana kasi ang hirap. Ang daming kailangan. Walang pambiling gamot. Ang daming talaga ako na hospital. Papagamot ako kahit sa galing akong hospital, mapapagamot ako sa albularyo. Gusto ko pang mabuhay. Pero ang hirap pala pag wala ka nang makikita. Pero iniisip ko, andyan yung mga anak ko, yan yung asawa ko. Asawa ko, sa tagal-tagal ng baka makakita pa ako. Yun ang hinihingi ko kay Lord. Tulungan mo ako, palakasin mo ako sa araw-araw. Sana gumaling pa ako. Saka wala yung mga kapatid kong hihingihan ko ng hihingihan ko ng advice sa araw-araw.
Ang hirap pala pag wala kang wala kang katabing mga kapatid. Ang ginagawa ko minsan, tumatawag ako kahit hindi ko sila nakikita. Pinatatawagan ko sila, parang gusto ko lang may makausap ako. Yan, lumalakas din yung loob ko nga. Kahit bulag na ako, hindi pa pala akong mabuhay. Saka marami pa akong magawa kahit hindi na ako makakakita. Kaya palagi ko lang sinasabi kay Lord niya, bigyan niya pa akong yung magandang katawan, palakasin niya ako araw-araw. Kahit pa paano. Yun yung nagpapalakas sa akin. Kasi nandyan pa yung mga anak ko, yung asawa ko, andyan. Kahit sa hirap ng palagi kong iniisip nga, saan kaya ako kukuha ng pamili kong gamot? Kasi hindi naman libre yung gamot ko. Si Aling Nancy, kapatid ni Mang Edgar, ay minsang matatag sa bawat hakbang. Ngunit isang sakit din sa dugo, diabetes, ang naging dahilan para isuko ang isa niyang paa. Sa gitna ng kanyang mga pagsubok, hindi niya isinuko ang pag-asa. Ano pong nagbibigay sa inyo ng inspirasyon para magpatuloy sa buhay? Gusto ko yung yung mahaba pa ang buhay ko para makasama ko si yung hipag ko. Kaya pag kaming dalawa lang, nag-uusap lang kami ng dalawa, nagkaharapan. Kaya gusto ko mahaba pa yung buhay naming dalawa. Minsan, nangangahoy ako dyan, kahit wala naman akong kasama. Nangangahoy ka po? Nangangahoy ako dyan. Diyan ako nangangahoy. Kasi wala naman akong mautusan. Ikaw lang po ang kumukuha mag-isa mo? Oo, ako lang kumukuha, mag-isa lang ako. Minsan naman, pag may pumupunta dito, yung kaibigan ko na yung nagbantay sa akin sa ospital noon. Minsan, binibigyan ako ng gulay. Tapos, binibigyan ako ng kahoy. Minsan, kinukuhanan ako ng tubig. Kasi hindi ko naman kaya magbuhat ng tubig. Kaya, parati na lang kami nagdadasal para mabigyan kami ng buhay ng mahaba. Minsan, pupunta rin dito yung kapatid ko. Yung kapatid ko na yung sunod sa akin. Minsan pumupunta rito. Kaya minsan umaano rin ako. Malakas din yung loob ko pagka pinupuntahan ako dito. Kaya pag namamasyal din ako. Kahit na lang ako pag yung nakaluhod ako naglalakad. Oo, nakaluhod na lang ako kasi wala naman akong hindi ko naman yung paa. Hindi mo rin po magamit yung wheelchair mo pagka gusto mong lumabas? Kasi hindi patag, no? Mahihirapan hindi patag. Mahirapan ako doon sa may Oo. Kaya minsan nakaluhod na lang ako pag pumunta ako doon. Eh, saan mo ito nagagamit dito lang? Sa loob ng bahay? Oo, pag nagluluto ako. Oo. Minsan naman lunalabas ko dyan. Punta ako doon kay Shoni. Kaya nagkikwentuhan kaming dalawa kasi wala naman akong kausapin na iba. Kami lang dalawa. Kaya pagka lumalakas din yung loob ko pagka nag-uusap kaming dalawa. Sa maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero, dito nila binubuo ang kanilang pangarap. Sa araw-araw na pagsasaka, sapat lang ang kinikita. Ngunit ang pagmamahalan ay higit pa sa yaman. Sa bawat ngiti ng kanilang pamilya,
mababakas ang tibay ng loob at pananampalataya. Agyaman ak kini Apo. Tadalatan nga may kanak katigsa nga pamagi na siya at nga panunot. Kinagyaman na lagi jay sa tao nga pangmangtid kanya. Tapay kumata na siya at lang akong kanayon ti pamagidan. Makatrabaho dati na siya at kami tumpal dati kaya da nga tumpal ti arapaapda. Sapay ko mata handa nga mabaybayan. Barang-barang araw ko lumaing na pay lang, makatulong nga pay lang, kanyada no makakita na kon. Kami sublik tigi jay pigsak. Kaya't ko talaga nga makakita na. Dako ma, tao nga dakol ti puspuso na. Namang tultulong kanya kon, kanyamin. Nalulal nagiti pamilya. Ang pamilya Kabanting ay salamin ng katatagan sa kabila ng kawalan. Naway marinig ng mga may mabubuting puso ang kanilang kwento. Upang sa tulong ng bawat isa, maramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Sapagkat sa mundong puno ng laban, may mga pamilyang tahimik na lumalaban at umaasa sa ating malasakit.